Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Isang sasakyang panghimpapawid bumagsak sa parteng bahagi ng Ampatuan, Maguindanao del Sur ngayong araw ng Huwebes. Impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte gumugulong na. Tulak ng droga tiklop sa bypass operation sa Cotabato City. At isa pang lalaki arestado sa bentahan ng iligal na droga sa lungsod ng Cotabato. Sa Sultan Kudarat, baril at marijuana nasabat sa search warrant operation. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Huwebes, ika-6 sa buwan ng Pebrero 2025. Napapakinggan sa inyo mga radyo sa 105.3 DXJNFM. Napapanood live sa Maguindanao Sky Cable sa inyo mga telebisyon sa Channel 4 at 33 at napapanood live sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita Sabino Heberola at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita. 4 katao ang kumpirmadong patay sa pagbagsak ng isang eroplano sa barangay Malatimon, Ampatuan, Maguindanao del Sur ngayong araw ng Huwebes, February 6. Ito ang sinabi ni Ampatuan, Maguindanao del Sur Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Rhea Yang Chiemsem sa panayam ng Bandera News TV Cotabato. Inaalam pa sa ngayon ang pagkakakilanlan ng 4 na namatay sa plane crash. Sa impormasyong nakarap ng Bandera News TV Cotabato, ang eroplano na may body number N34CA ay mula sa Mactan, Cebu patungo sa Cotabato areas para mag-aerial survey. Samantala, wala pang inilabas na official statement ang CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines hinggil sa bumagsak na eroplano. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, sa iba pang mga usapin, inaprubahan na ng Kamara ang 7 artikulo o impeachment na nakapaloob sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Base sa anunsyo ni House Secretary General Reginald Velasco sa plenary session ng Kamara kahapon ay nasa 215 na mga kongresista ang nag-endorso sa reklamong impeachment. Sobra-sobra pa umano ito sa 1/3 o 102 na kabuuang bilang ng 306 na kongresista na kailangan para mapabilis ang pag-usad ng impeachment complaint upang agad na maiakyat sa Senado na siyang tatayong impeachment court. Taliwas umano o taliwas naman sa naunang impormasyon na naghahanda na ang Senado para sa posibleng pagtanggap ng kopya ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni Senate President Cheese Escudero na walang anumang paghahanda ang ginagawa ang mataas na kapulungan tungkol dito. Pagdidiin ni Escudero, hindi sila maaring mag-assume o ipagpapalagay
ang isang bagay hanggat hindi ito sigurado. Paglilinaw ni Senate President ang pahayag na ibinahagi ng staff ng Senate Public Relations and Information Bureau ay hindi niya otorisado at hindi rin wasto. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang usapin, tulak ng shabu tiklop sa bypass operation ng Cotabato City PNP. Magbabalita si Kabanderang Riza Kamit. Kabanderang Riza Bandera mo. Bandera Live Report. Tiklop sa ikinasang drug buy-bust operation ng City PNP ang isang tulak ng iligal na shabu sa Barangay Mother Tamandaka, Cotabato City. Sa report mula sa City PNP, kinilalang drug suspect na si alias Wah na residente ng lungsod. Nasamsam sa posisyon ng suspect ang illegal na droga. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng Cotabato City PNP at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Riza Kamid, Basta Balita. Bandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, balitang may kinalaman pa rin sa iligal na droga. Timbog ang isang lalaking sumasarlayan sa pagtutulak ng iligal na droga sa bypass operation ng kapulisan pasado 1:00 ng hapon nitong araw ng Miyerkules. Kinilala ni Station 1 Commander Captain Rustan Dianyo ang suspect na si alias Danny Boy. 23 taong gulang, hiwalay sa asawa at walang trabaho at residente ng Rosario Heights 5, lungsod ng Cotabato. Nasa kote ang nasabing suspect makaraang mapagbentahan ito ang isang police poster buyer ng isang maliit na pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na may halagang 500 piso. Ayon sa suspect, napag-utusan lamang umano ito kapalit ang 100 piso na kanyang komisyon sa transaksyon. Nakaharap ngayon ang nasabing suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, nakumpiska ang iligal na baril at hinihinalang marijuana sa ikinasang search warrant operation ng mga otoridad sa Barangay New Bantangan, Colombia. Sultan Kudarat, ito lamang araw ng Miyerkules. Naaresto ng mga operatiba ng Colombia Municipal Police Station ang suspect na kinilalang si alias Roger. Matapos ma-recover sa loob ng kanyang pamamahay ang nasa 31 gramo ng pinatiwong dahon ng marijuana na may tinatayang halaga na aabot sa 4,650 pesos at isang unit ng caliber 22 revolver na may kasawang 3 bala. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at kasong may kaugnayan sa iligal na droga. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakarap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Huwebes, ika-6 sa buwan ng Pebrero 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heverona para sa pinakarespetado sa news and current affairs. Bandera News Philippines. Basta balita, ibandera mo. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.